Alam mo ba na may isang bansa sa Southeast Asia na tahimik lang pero unti-unting nagiging bangungot ng China pagdating sa plano nitong saupin ang Taiwan? Hindi ito Japan, hindi rin ito South Korea. Ito ay ang bansang Pilipinas. Isang bansang madalas maliitin pagdating sa usaping militar. Isang bansang mas kilala sa OFWs, turismo at internal problems. Pero sa likod ng katahimikan, may mga desisyong ginagawa ang Pilipinas na direktang nakakaapekto sa pinakaambisyosong plano ng China, ang muling pagsakop sa Taiwan. Sa video na ito, aalamin natin kung bakit hadlang ang Pilipinas sa plano ng China laban sa Taiwan. Paano at bakit nagiging kritikal ang papel ng ating bansa sa China-Taiwan conflict at kung bakit posibleng hindi magtagumpay ang Beijing kapag tuluyang sinubukan nitong sakupin ang isla. Pero bago yon, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang content na katulad nito. Let's get started! Bakit sobrang importante ng Taiwan sa China? Sa mata ng mundo, mukhang simple lang ang issue. Isang makapangyarihang bansa, ang China, laban sa isang maliit na isla, ang Taiwan. Pero sa likod ng posibleng pagsalakay ng China sa Taiwan, may isang bansang hindi laging napag-uusapan, ang Pilipinas. Sa kabila ng pagiging maliit sa military power kumpara sa China, ang Pilipinas ay may kakayahang bagulin ang takbo ng isa sa pinakamahalagang geopolitical conflicts sa modernong panahon. Noong 2023, may mga historian at analysts na itinuturing ang Taiwan bilang isa sa pinaka-strategically important na lugar sa buong mundo. Isa itong de facto independent island nation na matatagpuan humigit kumulang 110 milya lamang mula sa baybayin ng mainland China. Sa kabila ng liit nito, ang Taiwan ay nasa sentro ng ekonomiya, politika at seguridad ng mga pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Mula pa noong 1949, itinuturing ng Chinese Communist Party ang Taiwan bilang isang renegade province. Ibig sabihin, ito ay isang probinsya na di umano'y humiwalay at kailangang ibalik sa kontrol ng Beijing. Para sa China, ang patuloy na pagkakaroon ng sariling pamahalaan ng Taiwan ay hindi lamang usapin ng teritoryo, kundi isang bukas na sugat mula sa kanilang mahabang civil war at sa tinatawag nilang Century of Humiliation, ang panahong paulit-ulit silang sinakop at pinahiya ng mga dayuhan. Ang semiconductor card ng Taiwan. Hindi lamang kasaysayan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng Taiwan sa China. Mayroon itong napakalaking halaga sa ekonomiya, partikular sa larangan ng teknolohiya. Ang Taiwan ang tahanan ng Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC, ang pinakamakapangyarihang kumpanya sa mundo pagdating sa paggawa ng advanced semiconductor chips. Noong 2021, tinatayang higit 60% ng global semiconductor supply ay nagmula sa Taiwan at mahigit kalahati nito ay kontrolado ng TSMC lamang. Ang mga chips na ito ang pundasyon ng modernong mundo. Ginagamit ang mga ito sa smartphones, computers, sasakyan, armas, satellites at halos lahat ng digital systems na bumubuo sa global economy. Para sa China, ang pagkontrol sa industriyang ito ay hindi lamang magpapalakas sa kanilang ekonomiya, kundi magbibigay rin sa kanila ng napakalaking geopolitical leverage laban sa buong mundo. Sa kontekstong ito, ang Taiwan ay hindi lang isla. Isa itong susi sa hinaharap ng teknolohiya. Ang First Island Chain, ang pader ng China. Bukod sa ekonomiya, may mas malalim pang dahilan kung bakit kritikal ang Taiwan sa strategy ng China. Ang isla ay matatagpuan sa gitna ng tinatawag na First Island Chain, isang serye ng mga isla mula Japan pababa hanggang Indonesia na nagsisilbing natural na harang sa paglawak ng China patungo sa Pacific Ocean. Hangga't hindi kontrolado ng Beijing ang Taiwan, nananatiling limitado ang kakayahan nitong magpalabas ng puwersa sa malawak na karagatan.
Kung sakaling mapapasakamay ng China ang Taiwan, mabubutas ang First Island Chain. Magkakaroon ng China ng direktang access sa Pacific, malalampasan ng mga choke point na matagal nang ginagamit ng United States at mga kaalyado nito upang pigilan ng paglawak ng Chinese Navy. Para kay Xi Jinping, ang muling pag-unite ng Taiwan sa mainland ay isa sa pinakamahalagang layunin ng kanyang pamumuno. Target niyang makumpleto ito bago ang taong 2049, ang ika-100 anibersaryo ng pag-akyat sa kapangyarihan ng Chinese Communist Party. Ngunit sa kabila ng lakas militar ng China, maraming hadlang ang nakatayo sa harap ng planong ito. At isa sa pinakakritikal, bagamat madalas hindi nababanggit, ay ang Pilipinas. Bakit Pilipinas ang tahimik na hadlang? Sa unang tingin, tila maliit ang ambag ng Pilipinas sa isang posibleng digmaan sa pagitan ng China at Taiwan. Ang Armed Forces of the Philippines ay may humigit kumulang 100,000 active personnel, limitadong Navy at kakaunting modern combat aircraft. Sa direktang labanan, hindi ito maikukumpara sa lakas militar ng China. Ngunit sa geopolitics, hindi lang dami ng armas ang mahalaga. Mas mahalaga ang lokasyon. Ang South China Sea ang simula ng alitan. Matagal nang may tensyon ang Pilipinas at China dahil sa South China Sea o mas kilala sa Pilipinas bilang West Philippine Sea. Noong 2012, sinakop ng China ang Scarborough Shoal, isang lugar na malinaw na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinundan ito ng pag-okupa at pag-militarize ng mga natural sandbars at isla tulad ng Mischief Reef, Spratly Islands at iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Bagamat nanalo ang Pilipinas sa international arbitration noong 2016 at idiniklarang walang legal na batayan ang malawak na territorial claims ng China, binaliwala ito ng Beijing. Nanatili ang kanilang presensya at lalo pang pinatibay ang mga base militar sa mga isla. Dito unti-unting napagtanto ng ating bansa ang isang masakit na katotohanan. Hindi sapat ang batas kapag walang lakas. Dahil dito, unti-unting lumamig ang relasyon ng Pilipinas at China at muling tumibay ang tradisyonal na alyansa ng Pilipinas sa Estados Unidos. EDCA, ang pagbabalik tanaw ng Pilipinas sa US. Ang pagbabalik ng mas malapit na ugnayan ng Pilipinas at US ay formal na nakita sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Noong 2014, nilagdaan ng EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa ilalim ng kasunduang ito, pinayagan ng Estados Unidos na gumamit ng mga piling military locations sa Pilipinas para sa rotational presence, prepositioning ng kagamitan, at joint training. Noong una, 5 lamang ang mga base na sakop ng EDCA, ngunit noong 2023 ay nadagdagan pa ito ng 4. Ang mahalagang detalye ay kung saan matatagpuan ang mga bagong base na ito, mga kabida. 3 sa 4 ay nasa Northern Philippines, partikular sa mga lalawigang malapit sa Taiwan. Ang mga lokasyong ito ay nagbibigay sa US at mga kaalyado nito ng direktang akses sa Luzon Strait, isang makipot ngunit napakahalagang bahagi ng karagatan sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay strategic message. Luzon Strait, ang pinakadelikadong tubig sa Asia. Ang Luzon Strait ay isa sa pinaka-strategic choke points sa buong Indo-Pacific region. Sa oras ng digmaan, maaaring gamitin ito upang pigilan ang galaw ng mga barko, submarines at supply lines ng China. Dahil dito, ang presensya ng US at Allied Forces sa Pilipinas ay nagdaragdag ng isang bagong front na kailangang isaalang-alang ng Beijing sa anumang plano nitong sakupin ng Taiwan. Ang Luzon Strait ay ang 160 milyang pagitan ng Taiwan at Pilipinas. At ngayon, may US at Allied presence na sa magkabilang panig. Japan sa hilaga, Pilipinas sa timog. Anong ibig sabihin nito? Ito ay pincer movement, isang bangungot para sa anumang amphibious invasion. Bakit halos imposible na ang invasion?
Ang amphibious invasion ay isa sa pinakamahirap na military operations. Ang ganitong pincer-like pressure ay lubhang nagpapahirap sa kahit na anong operasyon sa dagat. Sa isang posibleng amphibious invasion ng Taiwan, haharap ang China hindi lamang sa depensa ng Taiwan at suporta ng Japan mula sa hilaga, kundi pati na rin sa banta mula sa timog, mula sa Pilipinas. Bukod sa aspeto ng labanan, mahalaga rin ang papel ng Pilipinas sa logistical at strategic preparation ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Ang mga base sa Pilipinas ay nakakatulong na bawasan ng tinatawag na tyranny of distance, ang malaking hamon ng US sa pakikipaglaban ng libu-libong milya ang layo mula sa sariling teritoryo. Sa mas malapit na lokasyon, mas mabilis ang deployment, mas maikli ang supply lines, at mas mahirap ipatupad ng China ang kanilang anti-access at area denial strategy. Bawat galaw ng China ay mababantayan, bawat barko ay pwedeng maharang, bawat missile ay may katapat na depensa, at mas lalong lalaki ang gastos nila sa armas, sa tao, at sa politika. Para sa China, ibig sabihin nito ay mas mahirap ipatupad ang A2AD strategy nila. Hindi lang militar, ekonomiya din. Hindi rin maikakaila ang aspeto ng ekonomiya. Sa kabila ng pagsisikap ng China na palakasin ang impluensya nito sa Pilipinas sa pamamagitan ng investments at Belt and Road Initiative, nananatiling mas malalim ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas sa Estados Unidos at iba pang Western partners. Mas maraming investments, mas maraming trabaho, mas maraming leverage ang West, hindi ang Beijing. Hindi nabili ng China ang Pilipinas. Nabawasan ang kakayahan ng China na gamitin ang economic coercion upang impluensyahan ang desisyon ng Pilipinas pagdating sa Taiwan issue. Habang ang populasyon ng China ay bumababa, ang Pilipinas ay patuloy na lumalaki. Habang bumabagal ang ekonomiya ng China, ang Pilipinas ay patuloy ang growth. Habang ang China ay may demographic crisis, ang Pilipinas ay may batang workforce. Sa paglipas ng panahon, mas lalakas pa ang strategic value ng Pilipinas at mas bababa ang chance ng China na sakupin ang Taiwan. Galit ng Beijing. Hindi ikinatuwa ng Chinese government ang pagpapalawak ng EDCA. Paulit-ulit nilang inakusahan ang Pilipinas at Estados Unidos ng pagpapalala ng tensyon sa rehiyon. Ngunit para sa Pilipinas, ang pagpapatibay ng alyansa sa US ay hindi usapin ng pagpili ng gyera, kundi usapin ng sariling seguridad. Kung sakaling bumagsak ang Taiwan sa kamay ng China, mas lalong malalagay sa panganib ang airspace, shipping lanes at soberanya ng Pilipinas. Sinisira nga ba ng Pilipinas ang plano ng China? Ang sagot ay oo mga kabida. Hindi sinisira ng Pilipinas ang plano ng China sa pamamagitan ng lakas ng armas o direktang pagbabanta ng digmaan. Sa halip, ginagawa ito ng bansa sa pamamagitan ng lokasyon nito, ng mga alyansang pinipili nitong patatagin, at ng mga strategic decisions na may malalim na epekto sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa mundo ng geopolitics, ang pagiging nasa tamang lugar sa tamang panahon ay minsan mas mahalaga kaysa sa pagiging pinakamalakas. Dahil sa geographical position ng Pilipinas, lalo na ang mga isla nito sa hilaga na malapit sa Taiwan, nagiging mahalagang bahagi ito ng anumang senaryo ng digmaan sa Taiwan Strait. Ang presensya ng mga kaalyadong puwersa sa Pilipinas ay nagdadagdag ng bagong komplikasyon sa plano ng China. Nagpapataas ng gastos, panganib, at kahirapan ng isang posibleng pagsalakay. Sa ganitong paraan, ang Pilipinas ay nagiging isang tahimik ngunit epektibong hadlang sa ambisyon ng Beijing. Sa huli, ang papel ng Pilipinas sa issue ng Taiwan ay hindi lang kwento ng mga base militar, alyansa o galaw ng mga malalaking bansa. Isa itong salamin ng mas malalim na katotohanan. Isang bansang matagal nang nasa gitna ng kapangyarihan ng iba, pero ngayon ay unti-unting napipilitang pumili kung mananatiling tahimik o tatayo para sa sariling seguridad. Hindi lang ito usapin ng China at Taiwan.
Hindi lang ito tungkol sa Estados Unidos at mga base militar. Ito ay kwento ng kinabukasan ng Pilipinas. Hindi natin ginugusto ang digmaan. Alam natin yan, mga kabida. Walang bansa na may gusto ng giyera. Lahat tayo ay may minamahal sa buhay na ayaw nating malagay sa panganib kung sakali mang magkakaroon ng kaguluhan. Tulad ng karamihan sa mga bansa, mas gusto natin ng kapayapaan at diplomasya. Kapag sumiklab ang digmaan sa Taiwan, hindi lang mga sundalo ang maaapektuhan. Apektado ang ekonomiya, ang kalakalan, ang presyo ng bilihin, ang seguridad ng ating karagatan, at ang buhay ng karaniwang Pilipino. Apektado ang mangingisda sa West Philippine Sea, ang mga manggagawa, ang mga pamilyang umaasa sa katahimikan ng rehiyon para mabuhay ng maayos. Ikaw, kabida, sa gitna ng banggaan ng mga makapangyarihang bansa, saan mo gustong mapunta ang Pilipinas? Mas lalo ba nating patatatagin ang alyansa ng ating bansa sa Estados Unidos? O sisimulan na nating mas paigtingin ang pakikipagkaibigan sa China? Kung ang kapayapaan ay nangangailangan ng paghahanda at ang kalayaan ay may kaakibat na responsibilidad, handa ba tayong harapin ang bigat ng mga desisyong ito bilang isang bansa? Sa mundong puno ng tensyon at hindi tiyak ang hinaharap, ang pananahimik ay isa ring desisyon. At minsan, ito ang may pinakamabigat na kapalit. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang content na tumatalakay sa mga isyung humuhubog sa ating kinabukasan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!